Nako, eto mga kabayan, hala matindi 'to. Magugulat kayo dito. Nakahanda na. Ayan mga kabayan, yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, pasadaan po muna natin. Ito pong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto, President Bongbong Marcos Jr. naghahanap na ng mamanokina sa 2028 presidential election. Aray ko po. Ha? Akala ko ba trabaho muna, sabi ni Claire Castro, di ba? Wala talaga tong mga ito. Mabilis magbago ang mga isip, mga kababayan. At sa palagay ko, sila po ay natataranta na, no? Dito po sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa 2028 mga kababayan. Ang problema dito, no? Ito ang nakikita ko dito kasi naghahanap sila no? O ibig sabihin wala pa silang wala pa silang kandidato. Ang problema kung meron ba silang makukuha, dahil sa rating po ng pangulo, di ba? Kung ako ang tatakbo bilang presidente, ba hindi ako didikit kay Marcos. Alam kong galit ang tao sa kanya no? Alam kong mababa ang sorbo niya, bakit pa ako didikit, di ba? Oo. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan na sabi po dito ni Wilfredo Jr., may tiwala pa kaya sila kay BBM? Ambot lang dahil di lang ako sure. Nakahanda na mga maleta sa 2028. Please consider General Torre po. Sa bagay, no? Malakas rin si Torre, no? Malakas si Torre sa kanila. Sa atin hindi. Nakahanda na ang maleta, ballpen, lapis at papel. Ano to, exam? Okay. Go na kay Mama Lenny. Punta na kayo kay Lenny para magkaalaman na. Yung mali-malitang pera, asa na. Si Abante magaling yan. Si Abante daw gawin yung presidente. Lenny BBM lang para LBM diretso kubeta. Aray ko po. Tuloy pa ba ang nakawan? Nagtatanong po akong tuloy pa ang nakawan mga kaubayan. Samantala, etong isang balita. Di ba naghahanap po sila ng magiging presidente, no? Yung kanilang mamanokin. Ito po ang criteria ni President Bongbong Marcos Jr. BBM or PBBM, susunod na Pangulo dapat matalino, magaling sa ekonomiya. Aray ko po, bakit naman ganon? Sabi nga ni sino to? Senator asawa ni Sharon, Kiko Pangilinan. Sabi niya gagawa sila ng batas para kahit tricycle driver ay maging presidente. Diba? Magaling sa ekonomiya. Ayan, teka lang Magaling daw sa ekonomiya dahil bagsak ang ekonomiya natin ngayon. Talagang dapat magaling ang susunod na presidente sa ekonomiya. Bakit? Napakalaki po ng kanyang aayusin sa ekonomiya natin dahil sa kagagawan mo, di ba? O kagagawan ni President Bongbong Marcos Jr. Lagapak ang ating ekonomiya, kaya dapat ang susunod pong presidente, mga kababayan, ay magaling at matalino. At yun po ay walang iba kundi si President Sara Duterte. Diba? Sabi po dito sa balita sa Abante News Online, kailangan ng bansa ng isang leader na nakakaintindi sa ekonomiya at matalinong magpatakbo ng bansa. Ito ang tugon ni Pangulong Marcos Jr. Matapos tanungin sa dinaluhang ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum. Ganun pala. Kaya naman pala magaling sa ekonomiya ang kanyang nasabi dahil mga dalubhasa sa economics, mga kaubayan. Pero ito po ang sabi ng ating mga kaubayan, sabi po dito ni Lel Yu,
Ha? Dalawa lang naman kayo ang tanging naiibang pangulo, sir. Ayos naman ang lahat na naabutan kong nagiging pangulo. Maunlad naman ang ekonomiya sa mga panahon nila. Meron pa nga, noon inabot pa ng pandemic, 2 years, tuloy-tuloy pa rin ang magandang ekonomiya. Correct. Palakpakan po natin yan. Subukan na lang natin yan sa kapilido ng dating Pangulo. Ang papalit sa iyo kasi sa panahon ng pandemic, tuloy-tuloy pa rin ang build. Kahit pandemic, kung baga tested and proven na when it comes to economy, correct? Oo. Yan, malaking utang po yan natin. Malaking utang na loob po natin yan kay former President Duterte, mga kababayan. Pero, ang problema, anong ginawa nila kay former President Duterte? Imbis na parangalan, mga kababayan, dinala sa dahig. Dinala pa nila doon para ano? Ayan, ngayon, ano nangyayari ngayon, mga kababayan? Grabe po, no? Kung sino patuloy may malaking ambag sa ating bansa, siya patuloy ngayon ang nililiti sa ibang bansa. Ang sakit ngang isipin no? Ito kasi ang sitwasyon doon, mga kababayan. Pilipino, ipinagtatanggol ng dayuhan. Si Atty. Kaufman nagkatanggol kay PRRD. Samantalang kapwa Pilipino ang naglilitis sa kanya. Di ba? Grabe ang mga nangyayari, mga kababayan. Bakit? Kanino ba may pananagutan si former President Duterte? Sa kanila ba? Sa mga dayuhan ba? Hindi. Sa mga Pilipino po siya may pananagutan, mga kababayan. Diba? Nakakahiya nga sa ano natin sa justice system natin. Wala man lang silang nagawa doon. Diba? Hindi man lang nila napigilan. Samantala yung iba, mga kababayan, pag nakagawa ng kalokohan sa ibang bansa, inaasikaso pa ng kanilang bansa. Pero si former President Duterte, walang nag-asikaso. Pamilya na lang, mga kababayan. Diba? Ay nako. Former President Duterte, ito yung mga OFW natin, diba? Na nakulong, tinulungan niya. Dahil ayaw niya ng ganun, mga kababayan. Pag Pilipino ka. Diba? Pero ngayon, si former President Duterte nakakulong po doon. Anong ginagawa ng ating bansa? Pilipino rin po yan, mga kababayan. Hindi lang basta-basta Pilipino yan. Former President of the Republic of the Philippines yan, mga kababayan. So, ay nako. Hindi ko lang mas sakit lang pong isipin. Alright? Okay. At eto, mga kababayan, pasadahan na po natin yung video at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Sara, malapit nang maging presidente. Uy, ito ang inaantay ng buong Pilipinas. Even yung mga kababayan natin andyan sa abroad, kapit lang, pag-uusapan po natin ito. Sara, may go signal na sa militar. Di umano. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa corruption sa flood control projects, sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin. Ayan. So, naalala nyo, nung linggo tinanong siya, ready ka na? Pero, yung reporter mga kababayan, okay, bigyan po natin ng komento yung reporter. Hindi naman siguro siya magtatanong ng gano'n if there is no such nangyayari, di ba? Baka meron po talagang nangyayari na hindi alam ng taong bayan. No, na ganito na pala ang sitwasyon dito. Teka lang, tanungin nga muna natin si VP Sara kung handa na ba siya. Diba? Because alam naman po natin, may mga connection yung mga reporter na yan, may mga connection yan, mga kabayan. No, may mga connection po yan. May mga resources po yan na mabilis. Diba? So, hindi po yan out of the blue, mga kabayan. Yan po ay pinag-isipang tanong. Taba, pumalit kay Bongbong Marcos kung sakaling magkaroon ng kudita, etc. Legal po yan nasa legal na paraan. Okay. Hindi niya sinagot. Hindi ko muna sasagutin. Pero ngayon, Magkakagulo tayo niya. pero kanina sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. ayan, if anything na may
na may happen na mag-resign si Pangulong Marcos, kung mag-resign si Marcos, how do you uphold the Constitution mandate as a VP? O anong gagawin mo as Vice President? In case of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yo, nasa batas po yan. Tatandaan po natin. Ha? Grabe. Kaya nga, ang laking suntok, parang ang laking karma, although hindi ako naniniwala sa karma, ang laking balik. Oo. Kasi dilawan po. Ha? Panahon ni Cory, sila ang nagtatag niya sa 1987 Constitution. Pag matatanggal ang presidente, Vice President. So, sila ang may ginusto nyo yan eh. Ngayon nang may ayaw niyan, yung mga dilawan. So talagang litong-lito na ang dilawan. Hindi na nila alam paano palulusutan ito. Ha? Ang dami na nilang nakain-kain ni Bongbong Marcos. Naku-corner pa sila. Bumabuelta sa kanila. Gawa nila yan eh. Pero ngayon, ready na si VP Sara maging presidente. Okay? Meron po ako nakausap. Noong nagpunta ako doon sa may mga rally. Tapos, ako'y nagtanong-tanong lang doon sa mga tao. Meron din ako mga kaibigang natanong, hindi naman sa rally, sa ibang lugar. Tinatanong ko rin kasi gusto ko makita yung mga pulso ng taong bayan. At ang sinasabi nila, eto. Yung military, kasi ang tanong ko, ano bang meron sa military? Mamaya pag-uusapan natin yung legality nito, okay? Hindi po ito sedition. Yung naaayon lang tayo sa batas, walang masama. Pag nagsalita ka ng Marcos, resign, okay? John Vic, pakiaral ang batas. Total, SILG ka. Tinatanong, ba't hindi gumagalaw ang militar? Knowing na sinabi mismo ng kapatid ng presidente, adik yan. Walang galaw. Ang sabi kasi, okay, may nakapagsabi, para kasing walang magiging direksyon. Ha? Dahil si BP parang hindi interested maging president. So, kung gagalaw sa legal na paraan ang militar natin, ayon sa konstitusyon, pero kung hindi naman ready ang vice president, wala ding patutunguhan. Lalo lang magkakagulo. Tama si BP Sara nung sinabi niya hindi nasagot. Pero hindi ko alam kung naturuan na si BP Sara or this is a go signal. Military, gawin nyo na ang sinumpaan ninyong obligasyon sa tao. Gawin nyo na kung ano ang naaayon sa konstitusyon. Because as I see it, yan po, salitang binitawan ngayon ni BP Sara is a go signal. At ako naniniwala, malapit na po maging presidente ito si BP Sara. Mamaya-maya lang po, ilalatag ko sa inyo pati yung history kung anong nangyari. Ha? Kasi yung nangyayari ngayon, this is just history repeating itself. Ano ang papel ng militar? At ano ang batas patungkol dito? Mamaya po, papag-usapan natin. Dito muna tayo kay BP Sara. Alam kong excited na kayo, pero iba amoy ko eh. Okay? At alam ko yun. Pinoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget. BP Sara, diyan ka nagkamali. For the first time, kukontrahin kita. Mali ka dyan. Hindi sa hindi nakikita ng tao. Kitang-kita na ng tao. Kaya lang, yung maiingay nasa posisyon. Siyempre may pera dun eh. Di ba? Yung maiingay, yung iba nasa Senado. Naging noon time show yung Senado. Yung investigasyon nitong Yung sinasabi naman po dito ni BP Sara, yung mga reporter, no, yung sinasabi niya, hindi nyo ba nakikita yan? Mga reporter kayo. Yung mga bayaran kasi kayo. O, di ba? Siya pinakabagong expose ng 18 ex-marine, di ba? Mayroon pong parte
ang mainstream media doon po sa mga mali-malitang dinideliver nila. Diba? Kaya dapat ang tanungin, barahin nyo kasi, no? Si Castro, di ba? Pag binibira, nagbe-press con kayo, tapos nililiko na yung issue. Diba? Iba na yung sagot sa tanong. Barahin nyo. Sabihin nyo, oh, Castro, iba yata yung ano nyo Iba yung sagot nyo. Even President Bongbong Marcos Jr. Kaso hindi Takot sila mga kababayan. Bakit? Kasi nga, may parte nga ang mainstream media doon sa mali-malitang yan. Diba? Ng ICI, di ba? Money talks. Pero kung pag-uusapan natin taong bayan, kitang-kita na nila yung katarantaduhang ginagawa ni itong pamilyang ito. I mean, imagine ninyo. Okay? I want you to imagine this. Isipin ninyo, hindi nabuhay ang Marcos sa Pilipinas, sa Malaysia, nabuhay. Ako, I'm very, very confident na kung hindi nabuhay ang Marcos sa Pilipinas, angat tayo sa Malaysia. Angat tayo sa Thailand. Angat tayo sa mga bansang ito. Kasi kahit sabihin natin na hindi lang naman Marcos ang problema naging trend sila. Tinanggal nga yung diktador, ang pinalit naman. Parang ano rin. Parang hindi natin alam kung nasaltikan ng kung ano-ano. Di ba wala nangyari after dun, wala na Hirap na tayong makarecover. Di ba? So isipin nyo kung wala siya, naging Malaysian tong mga to. Sarap. Mayaman siguro tayong lahat. Angat tayo. Siguro ang nakakalamang lang sa atin, Japan, Korea, Singapore. So kung isipin mo talaga mga kawan, mayaman naman talaga tayong lahat Isipin mo trillion peso ninanakaw lang nila. Kung napunta yan sa ating lahat, di ba? Hindi na tayo maghihirap mga kababayan. Suportado tayo. Kaso, ang sinusuportahan lang po nila yung sarili nilang bulsa. Di ba? Kumbaga yung napupunta sa taong bayan, parang mga pitik-pitik na lang yan mga karabyo natin. Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below and don't forget to like mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.